may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ilang beses inulit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro sa kanyang banta na ipapapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa oras na may mangyari sa kanya. Idineklara ito ng pangalawang Pangulo sa isang live online video conference kasama ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez, ilang kaalyado at taga-suporta Sabado, madaling araw. Ito'y matapos na basahan ng transfer order ng tauhan ng House Sergeant at Arms para ilipat si Lopez sa Women's Correctional Facility mula sa House of Representatives. Hindi ito binaliwala ng Malacanang. Sa pahayag ng palasyo, itinuturing na aktibong banta ito sa seguridad ng Pangulo ng Pilipinas. Inabisuhan na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Presidential Security Command na agad na aksyonan ito. Iginiit ng Malacanang na dapat na laging seryosohin ang anumang banta sa buhay ng Pangulo, lalo na't malinaw itong sinabi sa publiko. Hindi na idinetalye ng palasyo ang mga susunod nitong hakbang. Tingin ng political analyst na si Edmond Tayaw, posibleng taktika ni Duterte ang maaanghang na pahayag para galitin ang publiko sa administrasyon. Dapat anyang diretsahang sagutin ng mga kinauukulan, kabilang na ang vice-presidente, ang mga paratang at issue. My advice is to answer these allegations fairly and squarely. Ang problema dito, hindi na nga nasasagot yung issue, magbabato ka pa ng ibang issue. So, iniiba yung usapan Yun ang nangyayari. Hiniling naman ni dating Senador Panfilo Lacson na kung hindi man dapat na may pumagitna sa magkabilang kampo, tigil putukan muna, lalo't maraming problemang kinakaharap ang bansa. Sa gitna ng umaatikabong pagbabanta at bangayan sa politika, iginiit ng militar na nananatili itong isang profesional na organisasyon na tungkuling protektahan ang taong bayan at ang Estado. Tiniyak ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na nananatiling tapat sa saligang batas at chain of command ang armed forces. Walang kinikilingan at iginagalang ang democratic institutions at civilian authority. Bukod sa Malacanang, wala pang pahayag mula mismo kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.